Okay, magandang araw sa iyo na nakikinig. Naisip mo na ba minsan bakit yung ibang mga proyekto parang ang ganda ng simula, tapos biglang sumisikat, nagiging kilosan talaga? Samantalang yung iba naman, kahit grabe yung effort, parang laging nauudlot o nabibitin. Based dito sa mga material na pinag-uusapan natin, madalas daw yung susi o kaya yung hadlang nasa isang partikular na tao. Oo, tama ka dyan. Merong ang ganong pattern na lumalabas. Kaya ang tatalakayin natin ngayon, itong konsepto ng taong inihanda. Minsan tinatawag ding susing tao o kaya sa iba, person of peace. Ito raw yung tao na parang handa na, bukas na yung puso't isip niya. Tapos meron siyang natural na connection o impluensya sa komunidad niya. Exactly. Sila yung parang potential na tulay, di ba? Para sa mas malawak na pagtanggap. Oo nga. At titingnan natin to gamit yung mga kwento at case studies sa sources natin. Yung iba galing pa sa mga sinaunang teksto, yung iba naman mas bago. At ang pinaka-central idea dito, Bale, ay yung pag-shift ng focus. Yung pag-iba ng tanong. Kasi madalas, ang una nating iniisip, okay, ano yung strategy natin? Ano yung plano? Step 1, 2, 3. Yun yung A-type na approach, di ba? Very organized. Oo. Pero ang hamon daw dito, ayon sa mga binasa natin, ay maging mas mapagmasid muna. Itanong, saan o mas importante kanino na ba may nangyayari? May pagkilos na ba? May openness na ba nararamdaman? Parang pagkilala na hindi tayo laging nagsisimula from scratch. Yun nga, para bang kinikilala mo na, teka, baka may nauuna ng kumilos. Pwedeng sabihin mong tadhana o yung espiritu, depende sa pananaw mo, bago pa man tayo dumating na may daladalang blueprint. Interesting yung pagbaliktad na yon. So, imbes na anong gagawin natin, ang tanong ay, sino na kaya yung inihanda? Tama. Or saan may nagsisimulang bukas. Okay, gets ko. Pero paano natin sila makikilala in practice? Kasi binanggit mo yung mga kwento. Halimbawa si Lydia sa Biblia, paano nalaman ni Paul na siya na yun? Magandang example yan. Kasi si Lydia, hindi lang siya nakinig, di ba? Ang ginawa niya, binuksan niya yung bahay niya. Oo, naging center agad ng community. Yun, may concrete action na kasunod ng pagiging bukas. Hindi lang, okay, interesting yan. May follow-through. Pero paano natin malalaman kung yun na nga yun? Kasi baka naman sobrang hospitable lang talaga nung tao, lalo na sa ibang kultura, no? Baka politeness lang. Actually, yan mismo yung isang common mistake na binabanggit sa mga sources. Yung mapagkamalan ang pagiging magalang bilang tunay na pagiging bukas o handa. Okay. So, ano pa yung ibang mga pitfalls o pagkakamali na dapat iwasan? Isa pa, yung pagmamadali. Gusto natin result agad. Tulad ng kwento ni Mr. Chen na nabanggit din. Okay na sana, pero na-pressure ata na mag-multiply agad ng grupo, kaya umatras. Sayang naman. Oo. Tapos, meron ding cultural missteps. Yung halimbawa sa Latin America daw, na-bypass yung mga elders. Sila pala yung tunay mamayhawak ng susi sa community, pero hindi sila yung nakausap agad. So parang na-ignore yung existing structure ng community. Ganun na nga. Kaya ang isang mahalagang punto dun sa research, kailangan daw unahin yung relasyon at pag-unawa sa dynamics ng community. Hindi lang basta focus sa resulta o conversion. Okay, malinaw. So, hindi pala simpleng checklist na, okay, nakita ko na si person of peace, check. Mas nuanced pala. Oo, mas komplikado siya. Hindi siya technique lang. Kung ganon, ano yung mga payo galing sa mga material para maiwasan yung mga pagkakamaling yan? Paano magiging mas mahusay sa pagkilala at pakikipag-ugnayan sa kanila? Well, hindi siya isang formula talaga eh. Pero ang lumalabas, parang kailangan ng set of skills at disposition. Una, yung sinasabi nilang matalas na pakiramdam. Discernment. Hindi lang basta feeling, kundi pagkilatis talaga sa motibo, sa lalim ng interes, tsaka sa tunay na impluensya ng tao. Okay, discernment. Ano pa? Pangalawa, pasensya. Mahabang proseso to madalas, hindi instant. Building trust takes time, di ba? Tama, hindi pwedeng atat. Pangatlo, pagpapakumbaba. Kasama na dyan yung cultural intelligence, yung willing kang makinig muna, mag-observe,
umintindi sa kultura nila bago ka magpasok ng sarili mong agenda. Critical yan. Tapos? At pang-apat, pagtitiwala, yung handa kang i-empower yung taong yon, yung taong inihanda, imbes na i-micromanage mo lahat. Kailangan mong bitawan yung control minsan. So it boils down to discernment, patience, humility, cultural understanding, and trust. Hindi talaga siya simpleng technique, mas relationship-focused. Oo, yun talaga ang core. Relationship building. Malinaw. Kaya pala, ang ugat nito ay hindi lang paghahanap, kundi yung pakikipagtulungan sa tamang taong inihanda. At yung pakikipagtulungan na yan, nangangailangan ng lahat ng nabanggit mo. Sensitivity, pasensya, pag-unawa sa konteksto nila. Higit pa sa ganda ng ating programa o strategy. Eksakto. Dito na nga nagbabago yung framing, yung tanong sa isip natin. Mula sa ano ang gagawin natin, papunta sa sino na kaya ang inihandang Diyos ng tadhana, ng kasaysayan, depende sa worldview mo, para dito. O kaya saan na may natural na nangyayaring pagkilos na pwede nating suportahan. Iyon nga, parang pagkakilala na teka, baka hindi tayo yung bida dito. Baka supporting character lang tayo sa kwentong nagsimula na bago pa tayo dumating. Powerful na pagbabago ng pananaw yan. So, para sa iyo na nakikinig ngayon, iiwan namin sa iyo itong tanong na ito. Sa mga ginagawa mo, sa trabaho mo ba yan, sa community, sa pamilya, o kahit sa mga personal mong adikain, napapansin mo ba yung mga potensyal na susing tao? Yung mga tao na baka tahimik lang, pero sila pala yung may hawak ng susi para sa pagbabagong gusto mong mangyari. Kung bibigyan mo lang sila ng tamang pansin, ng pakikipagtulungan. At siguro, isang huling bagay na pagnilayan. Paano kung yung pinakamalaking hadlang pala sa mga gusto nating mangyari ay hindi yung kakulangan ng magandang plano o strategy? Paano kung ang hadlang pala ay yung kawalan natin ng kakayahang makita o makilala yung taong matagal nang inihanda para tumulong sa atin? Na baka sa sobrang focus natin sa sarili nating galing, hindi na natin napapansin na sa harapan na pala natin siya.